Sound check. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's shout, praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. That's good. Hallelujah. How are you today? Hallelujah. All is well. Batiin po natin ang ating mga katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. Again, let's give God our best love and praise. Amen. Amen. Mga kapilala, there's joy in the house of the Lord. Amen. There's joy in the house of the Lord. And God is surely in this place. Amen po ba? Amen. Masaya po ba ang bawat isa na nandito? Amen. Tingin nga ng mukha ng masaya? Masaya na. Masaya, maganda. Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba? Maganda? Amen. Why? Because there's joy in the house of the Lord. Hallelujah. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. So today, we are still on our series, In Christ, Biblical Truths About You Being in Him. Again, we are still on this series of learning that in Christ, we are loved, we are forgiven, we are accepted. Amen po ba? Amen. Amen. And we are on part 21. Actually, this series is a long series. Amen po ba? Matagal na po natin itong sinulan and still nandito pa rin tayo sa serye ng pag-aaral na ito. Bakit? Kasi po ganyan kayaman ang relasyon natin kay Kristo. Taas po ang kamay ng mga nakay Kristo. Kung ikaw ay nakay Kristo, itong mga to ay pwede mong angkinin. Amen po ba? Kasi tulad nga ng nabanggit mong simula pala, wala nang ibang gaganda pa. Wala nang ibang lokasyon, posisyon na gaganda pa sa katotohanan na ikaw ay nakay Kristo. Amen? So, tingnan po natin yung 20 na katotohanan patungkol sa ating relasyon kay Kristo. So, basahin po natin ito ng malakas, malinaw. In Christ, I am, number 1. In Christ, I am, number 2. Completely forgiven. In Christ, I am, number 3. Righteous and holy. In Christ, I am, number 4. A child of God. In Christ, I am, number 5. A new person inside. In Christ, I am, number 6. Blessed and highly favored. I am Charito. In Christ, I am, number 7. Rich and godly. In Christ, I am, number 8. Healed and healthy. In Christ, I am, number 9. Anointed to serve. In Christ, I am, number 10. Ambassador of Christ. In Christ, I am, number 11. Divinely protected. In Christ, I am, number 12. Inseparable from God. In Christ, I am, number 13. Redeemed from the curse. In Christ, I am, number 14. God's new foundation. In Christ, I am, number 15. Complete. In Christ, I am, number 16. Reigning in life. Okay, and the next slide, hindi na po I am, kundi I have. In Christ, I have, number 17. Eternal life. In Christ, I have, number 18. The mind of Christ. In Christ, I have, number 19. The love of God. And in Christ, I have, number 20. The fruit of the Spirit. Ganyan po kaya ang ating relasyon kay Kristo. Amen? Kaya huwag mo kakalimutan kung sino ka at kung anong meron ka dahil may relasyon ka kay Kristo. Amen? And today, we will continue our, yung nasimulan po natin last Sunday, that in Christ, I have the fruit of the Spirit. Sigaw po nga natin ng malakas. Go! In Christ I have the fruit of the Spirit. In Christ, you and I have the fruit of the Spirit. So we will continue, but before that, let us pray. Tayo may manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pag-aawitan ng iyong mga anak.
Tunay nga, Panginoon, ikaw ay nasa kalagitnaan namin. Tunay nga, Panginoon, may kagalakan sa iyong presensya. At iyong kagalakan ng aming kalakasan. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay babad sa iyong pag-ibig. Salamat dahil kami ay nabubuhay sa iyong kabutihan. Panginoon, salamat dahil tunay mayaman ang relasyon namin kay Kristo. Salamat, Panginoon, dahil kami lubos mong inibig, pinatawad, iniingatan. Maraming salamat, Panginoon, dahil nasa amin ang iyong pag-ibig at ang bunga ng Espiritu. At sa umaga dito, buksan mo po ang aming isipan, buksan mo po ang aming mga puso, tunay na maunawaan po namin ang kagandahan na kay Kristo nasa amin ang bunga ng Espiritu Santo. Sa iyong mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, Amen. So, napakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. So, the fruit of the Spirit. Last Sunday, we discussed the explanation. Diniscuss po natin ang paliwanag ng Biblia patungkol sa bunga ng Espiritu. So, tingnan po natin yung verse kung saan siya nag-appear. Matatagpuan nito sa Galatians 5:22-23. So, basahin nga po natin. The Spirit is love, joy, peace, perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Okay, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ano po ibig sabihin nito? Against such things, there is no law. It means, yung mga nabasa po natin sa itaas, hindi po yan sa ilalim ng kautusan. It means, hindi mo yan pwedeng ibigay sa tao at susundin mo. It means, hindi mo yan pwedeng isabatas at tutuparin ng tao. No. Ang sabi po, the fruit of the Spirit. Tunay po ba na ang bunga ng isang puno ay kusang lumalabas? Yes. Dahil hindi ito pinipili, ito ay kusa. So, the fruit of the Spirit is not under the law, but it is under grace. Amen po ba? At kung mapunahin po kayo, mapapansin niyo po dyan, the fruit of the Spirit. Pag sinabing fruit of the Spirit, singular or plural? Singular, walang S, right? English 101, singular versus plural. So, the fruit of the Spirit is singular, and yet, yung nabanggit niyang mga kasunod ay, mapapansin niyo, hindi lang isa, pero siyam na mga katangian. Ano-ano ang mga ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kung mapupunahin kayo, singular siya, pero siyam na katangian ang nakalista. Hindi po fruits ang sinabi, kundi fruit. Sa Tagalog, hindi mga bunga, kundi bunga. So, balikan na po natin dahil ito yung na-discuss na last Sunday. It means that the use of fruit in the singular emphasizes that these 9 qualities are, number 1, not separate traits. Kung titingnan niyo po, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. 9 siya, pero ilang bunga ang nakikita, no? Isa. Okay, hindi po magkakahiwalay. Yung indication po na ginamit ng Biblia na singular, it means magkakahiwalay at hindi siya magkakahiwalay at solo-solong katangian, but rather, a unified, cohesive result of the Spirit's work in the believer's life. Hindi po pinag-isa siya at magkakaugnay na katangian mula sa Espiritu sa buhay ng mananampalataya. Again, hindi po fruits, pero fruit. Kasi kapag sinabing fruits, fruit salad, maraming prutas.
Hindi po marami ang bunga ng Espiritu. Iisa lang ang bunga niya. Ito po ay unified and cohesive, meaning isa at magkakaugnay. Hindi po siya magkakahiwalay at kanya-kanya. The fruit of the Spirit is a singular fruit. Singular, iisang fruit, iisang bunga that reflects the character of Christ. Amen? It reflects the character of Christ in us to the world. Ipinapakita po nito yung katangian, yung ugali ni Kristo mula sa loob patungo sa labas na nakikita ng mga tao nakapaligid. Balikan natin. Ilan po yung katangian? 9. Try natin. I have love. Sabihin mo nga. I have love. I have joy. I have joy. I have peace. I have peace. I have patience. I have patience. I have kindness. I have kindness. I have goodness. I have goodness. I have faithfulness. I have faithfulness. I have gentleness. I have gentleness. I have self-control. I have self-control. Minsan, kung binabasa niyo pa, minsan, napupulunan kayo? Parang hindi niyo mabanggit. Bakit? Kasi alam niyo, hindi niyo ugali yan. Tama ba? Pero anong sabi ng Biblia? Kapag ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang bunga na iyan. Bakit? Kasi hindi mo katangian yan. Katangian yan ni Kristo na nasa iyo. Try natin. Huwag nang I have. Nagbubulungan kayo eh. Mga bilaukan kayo iba sa inyo. Wala pa kayong kinakain yan. Nagbibilaukan na kayo. Pero i-try natin. Christ has love. Christ has joy. Christ has peace. Christ has patience. Christ has kindness. Christ has goodness. Christ has faithfulness. Christ has gentleness. Christ has self-control. Nabubulungan ba kayo? Hindi. Bakit? Alam niyo sa sarili mo, ito ang ugali ni Kristo. Ang totoo, yung ugali ni Kristo na yan, inilagay sa iyong born again spirit. At dahil nasa born again spirit natin, nasa loob na natin. It means kung meron ka na sa loob, kaya mo itong palabasin. Kaya mo itong ipakita sa mga tao na nasa paligid mo. Amen? Amen? Kaya po, ang mahalaga mga kabiyaya, simulan natin sa tama. Kailangan tayo ay mag-born again. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan mag-born again tayo. Bakit? Sa kapanganakang muli, nagsisimula ang lahat ng magandang bagay. Amen? Dahil kung wala sa atin ang buhay ng Diyos, wala rin po sa atin ang bunga ng Espiritu. Ngunit, the moment that you receive Christ, panampalataya mo na siya ang iyong Diyos at tagapagligtas, sisibol ang buhay sa iyong espiritong patay dahil sa kasalanan. At kapag sumibol ang buhay, kasama sa pagsibol nito ang bunga ng Espiritu. Amen? So again, i-deposit ito sa iyong born again spirit. Meaning, right here, right now, you have the unified, cohesive fruit of the Spirit inside you. Kahit nabibilauhan kayo, pero kung ikaw ay na kay Kristo, you have joy, you have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control inside. At huwag po malilito. Ilan ang bunga? Isa. Iisang bunga. Sino po dito kilala ang Diyos? Amen. Kung kilala mo ang Diyos, alam mo, iba ang matematika ng Diyos sa atin. 3 is 1. The Father, the Son, the Spirit are 2 is 1. The husband and the wife are 1. 5 and 2 equals 5,000 plus. Remember the 5 breads and 2 fishes?
613 minus 1 is? 0. Once you break one of the law, you break it all. 9 is 1. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control are one singular fruit. So together, these 9 qualities reflect the character of Christ in you to the world. Another thing, it reflects the transforming power of the Spirit. Alam niyo po ba mga kabiyaya, dahil nasa atin na ang bunga ng Espiritu, ipinapamalas nito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na baguhin niya ang mananampalataya. Kasi tulad ng sabi ko, hindi po natural sa tao ang mga ito. Ang natural sa tao, hindi siya marunong magmahal. Puro sarili niya ang iniisip. Ang natural sa tao, malulungkutin siya. Kung kailan lang may happy hour, may happening, saka lang siya masaya. Yun ang natural ng tao. Ang gusto ng tao, magulo. Basag ulo doon, basag ulo dito. Kaya ang tao. Diba? Ang natural ng tao, siya'y mainipin. Gusto instant lahat. Ang gusto ng tao, o siya, ang tao ay natural na malupit. Natural na salbahe. Natural na taksil at hindi tapat. Ang naturalesa ng tao mabagsik, marahas, at walang pagpipigil sa kanyang sarili. The truth is, apart from the work of the Spirit, hiwalay sa gawa ng Espiritu sa buhay natin, itong siyang nakatangian ito ay imposible makita sa atin. Salamat sa Diyos. Sinimulan niya ang mabuting bagay sa atin. Kaya ngayon, nakikitaan tayo ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabaitan, kabutihan, katapatan, pagiging banayad, at pagpipigil sa sarili. Amen? Pero nung dating ikaw, kilala mo ba yung dating ikaw? Naalala mo yung dating ikaw? Hindi mo kaya yung mga yan ipakita. Pero ngayon na ipapakita mo na. Amen? Kaya mo nang umibig. Nakakaibig ka na kahit yung mukha ng kaharap mo ang tigas. Hindi man lang humingiti. Oh, lahat kayo nakangiti ha. Natututunan na natin maging masaya kahit sandamak pa ang ating problema. Tama po ba? Hindi ka na nakikipagbasag ulo. Lalo't higit hindi ka na nagsisimula ng gulo. Itinataguyod mo ang pagkakabati at ng bawat isa. Pasensyoso ka na rin sa mga makukupad at mga taong walang pinagkagulangan. Biruin mo, ang tagal niya ng tao. Akala mo bata pa rin? Ang tagal niya ng Kristiyano, sanggol pa rin sa pananampalataya na pagpapasensyahan mo na siya. Mabait ka pa rin kahit malupit sila at hindi makatao ang trato sa iyo. Handa kang gumawa ng mabuti every time, everywhere. Hindi mo kailangang sabihan, paringgan, you do good voluntarily. Tapat ka sa salitang binitawan mo. Kapag sinabi mong darating ako ng alas 8, 5 minutes before the time, 5 minutes before 8 a.m., hindi 5 minutes before 8 p.m., nandyan ka na sa lugar na pinagkasunod. Banayad at kalmado ka na rin sa mga nanghihina sa pananampalataya. Alam mo, baka may pinagdadaanan siya. She or he is not in his or her best self. Kaya mo na rin kontrolin yung galing mo at yung mga hilig mo, lalo kung alam mo, hindi naman ito makakabuti sa'yo, hindi makakabuti sa pamilya mo, hindi makakabuti sa kapwa mo, you stop it. What? You have self-control. Bakit? Nasa iyo ang bunga ng Espiritu. Amen? Amen. Amen. And the fruit of the Spirit is a singular fruit that grows naturally as one lives in Christ. So, one thing is sure mga kabiyaya, ang bunga ng Espiritu, ito po'y kusang lumalabas sa taong na born again.
Hindi po ito pinagsusumikapang lumabas. Hindi po ito pinaghihirapang lumabas. Ito po ay kusang lumalabas, kusang nakikita dahil natural po sa mga born again na meron siyang bunga ng buhay ng Espiritu nasa kanya. Kaya kusa po itong dumadalo. Again, hindi mo pinaghihirapan, it naturally flows in you. Bakit? Bakit natural itong dumadalo sa iyo? Bakit yung pag-ibig, why joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control naturally flows in you? It is because you are connected to the Vine. Ang sabi po sa John 15:5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. Sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kaya, ikaw ay sanga. Ikaw ay malaking sanga. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sanga. Maging maingat. Sanga ang sinabi ko. Huwag mong sa iba ang sasabihin na sinabi ko. Ang sabi ko, sanga. S, hindi T. Ang sabi ni Kristo, biblically, tayo ang mga sanga. Sino ang puno? Siya. Tayo ang mga sangang nakakonekta sa puno ng buhay. Amen? Amen. So what does it mean? Dahil nakakonekta tayo sa puno, ang puno ay buhay. Buhay po ba ang puno pinagkokonektahan natin? Yes! Si Jesus ang puno. Kung buhay si Jesus, buhay ang mga sanga. At later on, makikita ang mga puno sa sanga. Tama po ba na sa isang puno ay may mga sanga? At sa sanga, doon makikita ang bunga. Pero sasabihin mo ba, bunga yan ng sanga? Hindi. Ano sasabihin mo? Bunga ng puno. Kasi kaninong bunga yun? Sa puno, hindi sa sanga. Kaya mga kabiyaya, kung ano yung bunga, kung yung pag-ibig, kagalakan, so on and so forth, yan po ay hindi mo bunga. Bunga po yan ni Kristo na nasa atin. Amen? So, it will manifest definitely in your life. Makikita mo yan sa buhay nyo. Pero ito ang catch. Kailangan nakakonekta ka sa puno. Sino po dito ang nakakonekta sa puno? Kung nakakonekta ka sa puno, kailangan nakakonekta ka. Dahil kapag nakakonekta ka, doon nagsisimula ang buhay. Doon nagsisimula ang pagsipot ng muna sa iyo. Amen? Amen. So it will manifest definitely in your life. Why do I say so? It is because nasa loob mo. Amen? Mahirap kung wala sa iyo. Kaya mahirap kung wala ka kay Kristo. Kahit anong gawin mo, wala ang mga yan. Kung makita man sa iyo, ito ang katotohanan. Anumang kabutihan, hiwalay kay Kristo, ay panghihibabaw. Anumang kabutihan, hiwalay sa pagkakilala kay Kristo, ay plastic. Masakit sabihin, pero hindi yan lehitimong kabutihan. Nagsisimula lamang ang kabutihan sa isang tao kapag tinanggap mo si Kristo. Tatanungin kita, nais mo bang tanggapin si Kristo sa iyo? Amen. Tatandaan, nagbumunga ang sanga sapagkat ito ay nakakabit sa puno. Lumalabas po ang bunga. Tama po ba na nakikita sa sanga ang mga bunga? Pero hindi agad-agad. Bakit? Kailangan yung sanga ay mag-mature. Gumulang. Kapag gumulang na ang sanga, saka nakikita ang bunga. So, ganun din mga kabiyaya. Yung mga katangian ito ay kusang lumalabas kapag nabago at patuloy na nababago ang isip natin sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, reading the Bible is a must, kailangan. Attending church is kailangan. Attending Bible study is kailangan. Joining fellowships and missions are necessary because it will renew our mind. So, by then, na-renew ang ating pag-iisip ng salita ng Diyos, nababad tayo sa salita ng Diyos. We mature in faith, we grow in faith, and the fruit of the Spirit
will be very visible. Hindi lang sa Diyos. Kasi ang totoo mga kabiyaya, the moment na tinanggap mo si Kristo, nandiyan na yung bunga. Kita yan ng Diyos. Nasa iyo ang bunga. Pero kapag ikaw ay gumulang, hindi lang Diyos ang makakakita, pati ikaw at ang mga tao sa paligid mo, magpapatunay na anak ka ng Diyos. Amen? Amen. So, good thing is that you are in Christ. Kaya naniniwala ko akong lubos, hindi imposible hindi ito makita sa iyo dahil ikaw ay naka Kristo. So, remember, you cannot have one without the others. Ang bunga ng Espiritu po ay hindi magkakahiwalay at kanya-kanyang bunga. Ang mga katangiang ito ay pinag-isa at magkakaugnay. So what does it mean? 9 is 1. Once you have it, once you have the fruit of the Spirit, you have it all. Amen? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang pag-ibig sa kagalahan, ang pag-ibig sa kabutihan. No, magkakaugnay ang mga ito. Tingnan lang po natin ang balangkas. Malaw. Yung joy hanggang sa self-control, hindi po yan pwedeng ihiwalay sa pag-ibig. Kasi ang pag-ibig po ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At dahil may pag-ibig ka na, you have joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Why love is the main fruit? It is because love is the greatest of all. And that fruit naturally flows and grows in you as the Spirit lives within you. Amen? Amen. So again, isa lang po ang bunga ng Espiritu. Ito ay pag-ibig. Kung nasa iyo ang pag-ibig, nasa iyo din yung 8 katangian sa baba nito. Kaya po, last Sunday, nung bumabagyo, we discussed, unang po natin discuss yung in Christ, I have the love of God. Kasi intro po siya sa katotohanan that in Christ, we have the fruit of the Spirit. Kaya mga kabiyaya, pansin nyo, kaya nang ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na salbahe. Amen? Nasa iyo ang kabutihan at kabaitan ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na basagulero, hindi ka na nanghahamon ng away. Pasensyoso ka na, banayad ka na, at tinataguyod mo ang pagkakapalitan. Dahil ikaw ay na kay Kristo, dumating man ang kaguluhan at mabababang panahon sa buhay mo, meron kang agos ng galak at kapayapaan. Nakikita pa rin sa iyo, masaya ka. Patingin nga ng mukha ng masaya. Natatawa ka rin. Dahil ikaw ay na kay Kristo, napipigilan mo ang iyong sarili gumawa ng mali. And that is the explanation. Amen? Amen. So, medyo mahaba na natin. Recap. That is the explanation. Again, kung tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas, it means ikaw ay na kay Kristo na at kay Kristo nasa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Sigaw nga po natin, in Christ, I have the fruit of the Spirit. In Christ, I have the fruit of the Spirit. Tatandaan, hindi marami ang bunga ng Espiritu. Ito ay isa lang. Kapag nasa iyo ang Espiritu, nasa iyo din ang bunga ng Espiritu. Amen? Amen. Kapag wala sa iyo ang Espiritu, ang meron ka ay bungang araw. Bungang, ano po bang, pag may bungang araw, ano? Makati. Makati yan. Makati yan sa buhay. Kaya ang mga taong wala kay Kristo, kating-kati na gumawa ng mga mali. Kating-kati silang gumawa ng kasalanan. Kating-kati yan, magchismis. Lubog, wala pang araw, wala pa yung araw, andun na sa kapitbahay. Nagmamarites. Lumubog na yung araw, andun pa rin. Hindi tumitigil ang bibig. Kating-kating pag-usapan ang buhay ng tao at gumawa ng kwento
kwentong barbero. Ang mga wala kay Kristo, kating-kati ang mga rin makipag-away at makipagbasa ulo. Mayayabang at akala mong magagaling. Ang mga wala kay Kristo, kating-kati po yan. Maglasing, magsugal, buong araw nasa sugalan, tuloy sa paggawa ng bagay na walang kabuluhan. Sinasayang ang pera na sana hilaan sa mas mabuting bagay. Ang mga walang kay Kristo, kating-kating, magmura, magsalita ng hindi maganda. The truth is, kung wala ka kay Kristo, makati ang buhay mo. Salamat sa Diyos. Tayo ay na kay Kristo. Amen? Amen. Kaya ang sino man na na kay Kristo, bago ng nila. Tingnan mo yung katabi mo, bago nila lang. Amen? Ang dating bagay, lumipas na, narito, ikaw ay bago na. Kaya lahat ng na kay Kristo isigaw, in Christ, I am a new person inside. In Christ, I am a new person inside. And because you are a new person inside, you have the fruit of the Spirit inside. So that is the explanation. Now, let's move on. Let's talk about the application. Ngayon, nasa atin ang bunga ng Espiritu, paano ito makikita sa ating mga buhay? Mga kabiyaya, this is a warning, maging maingat sa ating pag-intindi. Ang aplikasyon nito ay hindi pilit. Again, ang aplikasyon ng fruit of the Spirit ay hindi pinipilit, hindi pinaghihirapan. Ang aplikasyon nito ay kusa, tulad ng bunga ng isang puno, kusang lumalabas sa mga sanga. Again, ano ka? Sanga. Sanga ka, sanga ako. Tayo ay nakakonekta sa puno kay Kristo. Ngunit, kung kailan makikita ang bunga, ito ay nakadepende sa maturity ng sanga. Ito ay nakadepende sa maturity natin. Kaya kailangan natin maggumulang sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, you need to grow through the Word of God. You need to grow through the Word of God. Isa pa, kaya huwag kang ma-absent. Humina kayo doon. Why? Because we need to mature. Mga kabiyaya, ano po yung totoo? Hindi po pwedeng habang tumatagal, paurong tayo, hindi po tayo nilikha doon, tayo po ay painam ng painam. At para uminam tayo ng uminam sa ating pakikitungo sa buhay na ito, we need to study the Word of God. Amen? So, kapag nag-mature tayo, this life application surely will be very visible in your life. So, life application number 1, pakibasa na lahat. Show love to difficult people. Pastora, ang hirap naman yan. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, hindi yan mahirap. Imposible yan. Yun ang madaling mahalin eh. Nahihirapan pa kayong mahalin. Yung hindi pa kaibig-ibig. Yung mga taong toxic, negative, sinungaling, that is endless. You cannot simply do that. Pero alam niyo po, showing love to difficult people is possible. It is only possible na mamahal natin ang mga hindi kaibig-ibig. Ito ay dahil nasa atin na ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. You know why? You can love those kind of people, these difficult people. Mga taong mahihirap pakisalamuhan, mahirap intindihin, hindi mo maarok pag-iisip. Alam mo kung bakit mo sila namamahal? Bakit mo sila naiintindi kahit mahirap silang kausapin? It is because you have the love of God inside. At yung pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, it reflects the heart of Christ in us. Ang sabi po sa Matthew 5:44, ang sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusi sa inyo. Madali po bang ibigin ang kaaway? Minsan nga, ang kaibigan mo,
Minsan hindi mo mamahalin, tama, kaaway pa. Paano mo magagawa yan? Mamatay ka ng kakaisip, paano mo gagawin yan, pastora? Mamatay ka ng kakaisip, paano mo sisimulang mahalin yung tao yun? Ang tigas-tigas ng mukha niya. Minitian ko na, nakasimangon pa rin. Kinausap ko na, nakakunog pa rin ang loob. Paano? Pastora, paano mo sisimulang mahalin ng tao yan? Kaya ang kapal ng mukha niya. Ibinigay ko na yung kanang kamay ko. Gusto pati kaliwa, kunin. Diba magaling? Nung hindi ko ibigay yung kaliwa, chinismis ako. Kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa akin. May dagdag pa yung kwento. E na-chismis ako doon sa buong baryo kamag-anakan namin. Ano mo mamamahal yan? See? Ang natural po na kalagayan ng tao bilang makasalanan, mahirap yan. Hindi lang basta mahirap, impossible. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon nagagawa mo silang mahalin, nagagawa mo silang intindihin, nagagawa mo silang harapin at abutin? Ito ay dahil ikaw ay mahal kay Kristo. Amen? Yun ang susi. Yun ang susi. Ikaw ay na kay Kristo. Nasa posisyon ka na ikaw ay na kay Kristo. Kaya nakaposisyon ka, mahalin kahit yung mga hindi ka ibig na tao. At dahil ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang bunga ng Espiritu, nasa iyo din ang pag-ibig ng Espiritu. Kaya yung pag-ibig ng Espiritu, nagagamit mo para mahalin ang mga tao iyan. Amen? Alalahanin, yung pag-ibig na gagamitin mo, hindi mo sariling pag-ibig. Kasi kung sarili mong pag-ibig, hindi mo sila mamahalin. Ang pag-ibig na gagamitin mo, yung pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa iyo. Amen? Through grace, we are empowered to love as He loves. Sa pamamagitan ng biyaya, binigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya may power ka. Sabihin mo sa katabi mo, may power ka. May kapangyarihan ka. Anong kapangyarihan? May kapangyarihan kang ibigin ang mga tao, mabuti man o masama sa iyo, dahil merong unang umibig sa iyo. Amen? Nakatatak o natatak sa ating isipan, nakatatak sa iyo, na kaya mo siya kayang mahalin at kaya mo siya namamahal. Ito ay sapagkat minahal ka ng Diyos noong makasalanan ka. Noong tayo ay naglalaro sa pusali at putikan ng kasalanan, niyakap tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Kaya ngayon nagagawa mo silang yakapin at mahalin. Bakit? It reflects the heart of Christ in you. Amen? Noong panahon tayo ay makasalanan, noong panahon hindi tayo kaibig-ibig at walang maganda sa atin. Sa totoo, walang maganda sa iyo kung wala kay Kristo. Gumanda ka lang dahil ikaw ay nakay Kristo. Amen? Noong panahon, wala kang ganda, wala kang kabutihan, nasa kasalanan ka, minahal ka ng Diyos, namatay si Kristo para sa iyo. Amen? So, embracing His love, understanding His love, enables us to extend that love to others, no matter how challenging it is. Kaya ngayong naranasan natin yung pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos, nagagawa natin yakapin yung mga taong hindi kalibig-ibig, yung mga taong lumurang sa atin, yung mga taong umaway sa atin, namamahal natin sila. Nakakaya natin silang mahalin. Bakit? Ito ay extension ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. Truth to be told, malaki po itong hamon. Malaki po itong challenge. Hiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Magagawa lamang natin ito dahil nasa atin si Kristo, nasa atin ang Holy Spirit, nasa atin ang bunga ng Espiritu. So, tatandaan, hindi natin magagawang mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Hiwalay kanino? Kay Kristo. Tatandaan, si Kristo ang puno ng ubas, tayo ang mga
Sanga. Hindi pwedeng magbunga ang sanga hiwalay sa puno. Kaya kailangan nakakabit ka muna sa puno. Amen? Sino dito ang gusto makakabit sa puno? Kung ikaw ay nakakristo, nakakabit ka na sa puno. At kapag nakakabit ka sa puno, ikaw ay sanga, mamamangha ka sa gagawin ni Kristo sa buhay mo. Minsan, magugulat ka na lang din sa sarili mo, hindi ako yan eh. Hindi ako yan. Dati, pag inaway ako niyan, ako, batuin ko yan ng kutsilyo. No, pag inaway niya yung anak ko, ako, hulog ko yan. Doon sa bangin. Pero ngayon, natitimpi mo yung sarili mo. Nanginitian mo pa siya. Bakit? Plastic ka? Hindi. It is because you extend the love of Christ in you. Nauunawaan mo, wala pa siya kay Kristo. Sayang kung na kay Kristo yan, hindi yan ganyan. Ngayon, sisira mo siya. Amen? Amen. Kaya kailangan nakakabit ka muna kay Kristo. Sa oras na nakakabit ka na, namamangha ka, kaya kong pagbuhin ng pag-ibig ng Diyos. Itaas ang kamay ng mga binano ng pag-ibig ng Diyos. Palakpak ang mga kamay. Ang sabi mo sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaya kung tayo nakakaibig, ito ay sapagkat una tayong inibig. Ibig sabihin, may depositong pag-ibig at dahil may depositong pag-ibig, mawiwithdraw mo sa labas ang pag-ibig. Maipapakita mo sa labas ang pag-ibig. Romans 5:5, ibinuhos ng Diyos ang rumaragas ang pag-ibig sa atin. Kaya ngayon nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, kaya na natin ibigin silang mahihirap mahalin. Bakit? Hindi sa sarili natin pag-ibig, kundi merong umaagos sa ating puso, rumaragas ang pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, kung may oras man na hindi mo sila maibig, tatandaan, rumaragas ang pag-ibig ni Kristo sa atin, doon tayo sa salo ng timba-timbang pag-ibig, sa balon ng pag-ibig na kahit kailan hindi mauubos, hindi matutulog, hindi matitigil. Amen? Amen. So we just need to learn how to practice it, and we need to be serious and intentional in our study of the Word of God. Amen? So number 1, show love to difficult people. Number 2, pakibasa. Be joyful even in tough times. Mga kabiyaya, madali po ba maging masaya kapag marami kang pera? Yes. Mahirap maging masaya pag wala kang pera? Yes. Pakatotoo tayo. Totoo naman. Tama. Madaling maging masaya kung lahat ng nangyayari sa'yo, pabor sa'yo? Yes. Madaling maging masaya kapag may trabaho ka, dahil kinsenas, katapusan, sure po, may pera kang aasahan, ang gastos ng pamilya mo? Yes. Dahil maraming pagpapalang material at financial, feeling mo magaan ang buhay, kaya happy ako. Happy ako. Ang mga wala kay Kristo, hindi nila kailangan ng Diyos para maging masaya. Basta merong handaan, merong inuman, merong kantahan, merong sayawan, merong happy hour. Masaya sila. Pero ang totoo, kapag lumipas na ang happy hour at naubos na ang mga material na pagpapala, lumipas na din at naubos na din ang saya nila. Pero mga kabiyaya, yung kagalamang itinuturo ng Biblia, hindi po nakadepende sa happy hour. Hindi rin po nakadepende sa mga material na bagay na meron ka. Wala ka man ng mga ito, dahil nasa iyo ang bunga ng Espiritu, meron kang joy inside. Kaya everyday, happy ka dahil nasa iyo si Kristo. Amen? Amen. True joy flows from grace, or from God's grace, not from our circumstances. Mga kabiyaya, pabago-bago ba ang mga pangyayari sa buhay ng tao? Tama po ba? Pabago-bago ang nangyayari sa buhay mo?
Bakit? Ito ay sapagkat walang permanente sa mundo. Tama? Pero dahil nasa iyo ang kagalakan, sabi po, but the fruit of the Spirit is love, joy. Dahil nasa iyo ang love, nasa iyo ang joy, kaya mong maging masaya kahit yung paligid mo nababalot ng pait at kalungkutan. Masaya ka pa rin. Totoong masaya ka. Dahil yung sayang meron ka mula sa loob papalabas at hindi mula sa labas papaloob. Ang kagalakang meron ka ay nasa loob, again, papalabas, kaya araw-araw, dala-dala mo ang sayang, hindi maunawaan ng iba. Ito ay dahil meron kang Kristo sa iyo. Amen? Tingnan po natin, ang sabi ni Habakkuk, ni Prophet Habakkuk, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food. Malungkot ba pag walang pagkain? Yes. Though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls. And sabi sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Napansin niyo po yung naka-underline, Will. Why? Because rejoicing and being joyful is an act of the will. Isipin mo, kailangan gawin mo na maging masaya kahit hindi masaya ang pangyayari. Binasa po natin ang verse. Kung babasahin niyo po ng malinaw ang verse, makikita niyo, hindi masaya ang kaganapan. Hindi masaya ang kaganapan. Ang sabi po, hindi namumunga ang puno ng ubas, hindi rin namumunga hindi namumunga ang puno ng igos, hindi namumunga ang ubas, nalalanta ang mga ulibo, o naantala ang ulibo, walang anihin sa mga bukirin, namamatay ang mga tupa, wala ang mga baka sa kulungan. Pero ang sabi ng propeta, magagalak pa rin ako at magsasaya. Bakit? Dahil si Yahweh ang Diyos na aking tagapagligtas. That is the truth. In Christ, you can be joyful at all times, even in tough times. Hindi nakasalalay sa sirkumstansya ang iyong kagalakan. Kung papansin ninyo ang bersikulo, sa kawalan at kalunos-lunos na kalagayan, pinili ng nagsulat na maging magalak at magsaya. Iba-iba po ba ang sirkumstansya ng tao? Yes. Iba-iba po ba ang pinagdadaanan mo sa pinagdadaanan ng katabi mo? Yes. Yes. Bakit? Dahil ang buhay ay weather lang. Pabago-bago. Tama po ba? Kanina ang init, ang taas ng sikat ng araw. Mamaya biglang didilim, hahangin ng malakas, bubuhos ang malakas na ulan. Nung nakaraan, bumabagyo, sunod-sunod na bagyo. Ngayong linggo, ang init-init. Nainitan pa kayo? Yes. Yes. See? Ang buhay ay weather lang. Kaya kung paano nagbabago ang panahon, ganun din ang mga sirkumstansya sa buhay natin. Yung dati mong kabati, ngayon, pagkalit mo na. Yung dating mabait sa'yo, ngayon, hindi na. Bakit siya hindi na mabait? Naniwala sa chismis ni Marites na hindi naman totoo. Yung dating nagbibigay sa'yo, ngayon hindi ka na binibigyan. Nasusulat kasi ng mga nainggit sa'yo. So marami po bang bagay ang nagbabago sa buhay natin? Yes. Bakit? Ang buhay sa lupa ay pabago-bago dahil walang permanente sa mundo. Ano yung permanente sa mundo? Alam niyo lang kung sino ang permanente? Si Kristo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang hindi po nagbabago ang salita ng Diyos. Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos mananatili kailanman.
Ang hindi nagbabago ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. Pero ang tao, nagbabago. Hitsura pangalan niya, nagbabago. Tama ba? Nakaraan, maikli ang pilik mata. Sunod, nakita mo, mahaba na ang pilik mata. Pagkakita mo ulit, wala nang pilik mata. Dati kulot yan eh. Ngayon, unang na. Tapos mga ilang buwan lang, kulot ulit. Maraming nagbabago sa mundo. Maraming nagbabago sa mundo. Yung mga dating nagbabayad, ngayon, hindi na nagbabayad. Tama mo ulo ka niyan. So, pabago-bago ang mundo. Pero salamat sapagkat ang Diyos na umitig at nahabagsabi, hindi nagbabago. Mahal niya tayo noon, ngayon, at magpakailan. Come on, shout amen! Amen! At dahil palapalan ng Diyos, at dahil hindi nagbabago ang Diyos, mahal ka pa rin niya, meron kang hugot ng kagalakan sa loob. Amen? Hindi ka matatakot. Hindi man pabor ang mga pangyayari sa buhay mo. Alam mo, may gagawin ang Diyos. Amen? Amen. The scripture reminds us that the joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8:10. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan. Kanino kagalakan? Kagalakan ng Diyos. Hindi mo kagalakan kasi kung aasa ka sa kagalakan mo, hindi ka magiging masaya. Kaya ang bubutin mo yung kagalakan ng Diyos na naideposit sa iyo. The Apostle Paul says in Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Not sometimes, not many times, but always. Because rejoicing is an act of the will. You have to decide. You have to choose to rejoice always, even the times are tough, even the times are painful, even the times are unfavorable. Good news, hindi sa sarili mong kagalakan ka sasalot ng saya. Again, good news, hindi sa sarili mong kagalakan ka sasalot ng saya. Meron mong kagalakan ng Diyos na naideposito sa iyong born again spirit. Dito ka kukuha ng kagalakan sa bukal ng kagalakan ng Diyos na kailanman hindi matutuyo sa iyo. Amen? Amen. Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng totoong kagalakan. Hindi lang po basta masaya. Hindi lang po basta saya. Ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos ay permanent. Kaya kaya natin magtiwala sa Diyos, ano man ang pinagdadaanan natin. Mahirap man masakit, alam natin, may gagawin ang Diyos na ibinigay sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Number 3. Oops. Pakibasa na lahat? Be a peacemaker in conflict. Again, pakibasa na lahat. Be a peacemaker in conflict. Be a peacemaker in conflict. Maging tagapagpayapa ka. Kapag merong nag-aaway, kapag merong nagkakatampuhan, anong gagawin mo? Pagbatiin mo. Hindi yung pinag-aaway mo pa. Huwag mo nang gatungan yung nagdiningas nilang mga damdamin. Huwag ka na rin magsulsol ng hindi na dapat gawin pa. Magkakabati na dapat si sister eh. Sila sister eh. Kaso umentra ka ba? Lalong nag-away, lalong hindi nagbatian. Dahil sa kung ano-anong pinagsasabi mo, marites ka. Huwag ganyan. Hindi ganyan ang mga nasa biyaya. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga hindi nagkakaunawaan, pinag-aayos mo. Yung mga nagkakaaway, pinagbabati mo. Bakit? Peacemaker ka. Bakit? Meron kang peace inside. Ayaw po ng Diyos ang magulo. God is the God of order. Laging may kaayusan sa Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos ang magulo. Kaya hindi ka magulo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka magulo. Hindi ka magulo.
apoy. Sabi ng mga kwentong walang kwenta. Kaya muntik na sana magkabati sila, yun, lalong nagkagalit. Alam niyo yung tawag sa ganon? Sulsol ministry. Imbis na ang atupagin ay ang soul ministry, ang pinatupag sulsol ministry. Sulsol dito, sulsol doon. Hindi yan maganda, kapatid. Walang gandang ministry dito. Amen? Meron ba? Wala. Walang ganun dito kasi wala tayong sulsol ministry. Ang meron tayo, soul ministry. Ayaw natin ng sulsol ministry. Ang gusto natin, soul ministry o evangelist. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa sarili mo, in Christ, I am a peacemaker. In Christ, I am a peacemaker. You are a peacemaker, especially in times of conflict. Peacemaking reflects the heart of Christ in us. And Jesus calls us blessed when we seek and pursue peace. Ang sabi ko sa Matthew 5:9, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Ang blessed po dyan, ang Greek term niya is makarios. Ang ibig sabihin ay happy. Totoo bang masaya kapag payapa? Yes. Totoo bang malungkot at magulo kapag, malungkot at bagabag, may pagkabagabag ang puso kapag may kaguluhan? Yes. Ang sabi ni Jesus, masaya silang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ang mga anak ng Diyos ay peace. Pag-aralan natin, in Christ, I am a child of God. At kaakibat ng pagiging anak ng Diyos, you are a peacemaker. Hindi ka troublemaker. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang troublemaker yan? Mukha ano? Peacemaker. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka troublemaker, hindi ka magulo. Kaya umayos ka. Hindi bagay sa'yo na magulo ka. Hindi bagay sa'yo na kung ano-ano ang kaguluhang pinagpupuntahan mo, pinagsasabi mo, hindi bagay sa'yo yan kung ikaw ay anak ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid kung sino ang magugulo? Ang magugulo ay yung mga anak ng Diablo. Ang totoo ay ito. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Wala kang ibang magulang. Dalawa lang. Kung hindi Diyos, Diablo. Mamili ka. Ano gusto mo? Anak ng Diyos, anak ng Diablo? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Kaya kung gusto mo maging anak ng Diyos, tanggapin mo si Kristo. At sinasabi ko sa iyo, mawawala ang gulo sa buhay mo. Amen? Amen. Malapakan natin ang ating Panginoon. Again, kung hindi ka siguradong anak ka ng Diyos, maraming anak ka. O totoo, anak ka ng Diyos. Sapagkat ang anak ng mga Diablo magugulo. Magugulo ang isip, magugulo ang mga bibig, magugulo ang buhay. Kung gusto mong mawala ang gulo sa buhay mo, tanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Amen? Amen. So, itaas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya ikaw, hindi ka dapat magulo. Ikaw ay dapat tagapagtaguyod ng kapayapaan. Kapag meron mang kagaling, ang gagawin, pagbatiin. Kapag ang mga magulang niyo magkaaway, kayong mga anak, gumawa kayo ng paraan para magkabati sila. Kasi pag di yan nagkabati, wala kang baon. Ikaw rin ang kawawa. At kayo namang mga anak, brother, kayo namang mga magulang pala. Kapag ang inyong mga anak ay magkaaway, pagpatiin nyo. Hindi yung kakampihan mo yung kamukha mo. Hindi yan maganda. Parehas mong anak yan, kamukha nga lang ang ginanong. Pagpatiin mo. Amen? Bakit? Peacemaker ka. Bakit ka peacemaker? Anak ka ng Diyos. Mga kapatid, ikaw ay anak ng Diyos. At nakalinya sa pagiging anak ng Diyos, peacemaker ka. Katulad ng kung paano ang prinsesa at prinsipe kumilos ka ng ayon sa iyong katayuan. Sa katayuan mo, ikaw ay Kristo, anak ka
ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Actually, ayos na tayo. Amen? Amen. Through God's grace, we are equipped to bring reconciliation. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. Nung tayo ay naging na kay Kristo, ibinigay po sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong ministeryo ng pagkakasundo. Bakit, Pastora? Sino ba magkaaway? Ba't may kailangan pagkasunduin? May magkaaway ba? Alam nyo, ang pinakamalaking away na naganap sa buong mundo at sa daigdigan, ito po yung away o alitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Noong si Adan at Eva ay nahulog sa pagkakasala, pumasok ang kasalanan, ayaw ng Diyos sa kasalanan. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaya nagsimula yung giyera sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pero alam niyo po, napakabuti at napakamahabagi ng Diyos. Siya po ang nag-initiate para magkasundo siya at tayong mga tao. Ang ginawa ng Diyos, isinugo niya si Kristo dito sa mundo upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang sa kanyang kamatayan, mabayaran ang ating kasalanan at mapatawad tayong Diyos. Alam niyo mga kabiyaya, ikaw at ako ang dapat ipinako sa krus para mapatawad ang kasalanan mo, para mapunta tayo sa langit. Pero hindi iyon nangyari. Bakit? Mahabagin ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Imbis na ikaw ang ipako, sinalo ni Kristo yung parusang dapat sa iyo. Mga kabiyaya, wala pong mabuti kahit isa sa mundo. Wala pong mabait kahit isa sa mundo. Kung hindi sinimulan ng Diyos ang pagkakasundo, hindi niya sinimulan ng pagsugo kay Kristo, wala tayong paraan para maging kabati ang Diyos. Wala tayong paraan para maging kabati ang Diyos ang mangyayari lamang sa atin. Kaaway natin ang Diyos sa impyerno tayo dadalhin. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, pinagbati niya tayo. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, tinanggap ang tinapos ng gawa. Kabati na ng Diyos. Itaas ang pangalan ng mga kabati ang Diyos. Gusto mo bang maging kabati ang Diyos? Amen. Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit, tanggapin mo si Kristo. Kasi kung hindi mo kabati ang Diyos, kaaway mo ang Diyos, at dahil kaaway mo ang Diyos, sa dagat-dagatang ako'y ka, totoo. Salamat sa Diyos. Tayo, original na plano, original na katayuan ng makasalanan. Dapat po sa dagat-dagatang ako'y tayo pupunta. Pero mabuti ng Diyos, pinagbati na tayo dahil kay Kristo. Ngayon, tungong langit na tayo. Biyahe ng langit na tayo. Itaas ang mga taga-langit dito. Ipalakpak ang mabuti makabagi ng Diyos, ginawa ng pagkakasundo. Ang totoo, tayo ang nakagawa ng atraso, kaya tayo dapat ang gumawa ng aksyon para magkabati. Pero hindi. God initiate the reconciliation. Kasi alam ng Diyos, ang tao ay mahina, marupok. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan. Isinugo si Kristo upang mamatay sa krus nang sa gayon si Kristo ang magbayad sa ating mga kasalanan. Ibigay ang kanyang tinapos na gawa sa atin. At ngayon mapapawag tayo ng Diyos. Again, God took the initiative, and that is what love is all about. Kaya ginawa yun ng Diyos. Pero mo si Kristo, darling of heaven, si Kristo, pinakamaganda sa langit. Si Kristo nasa langit nakatira. Walang hirap, walang problema, nakatira siya doon. And yet, dahil mahal ka niya, mahal niya ako, bumaba siya sa mulong mundong ito para mamatay. Bakit? Pag siya ay namatay at muling nabuhay, ang mga mananampalataya sa kanya ay magkakaroon
magbuhay na walang hanggan. Hindi na galit ang Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ang sino mang sumampalataya na si Kristo ay namatay sa krus para mapatawad ang kanyang kasalanan, siya ay kabatiran ng Diyos. Hindi ka nakaaway ng Diyos, kabati ka na ng Diyos. At ngayong kabati ka na ng Diyos, kasabay mo nito, ibinigay sa atin ang ministry of reconciliation, and that is evangelism. Evangelism is a peacemaking ministry in the greatest spiritual conflict of all, sharing the message of reconciliation through the cross. Kapag tayo ay nagbabahagi o gumagawa ng paraan para ang isang tao ay makapakinig ng mensahe ng biyaya, we are doing evangelism. Kaya kapag bumahayo tayo, nag-share tayo ng Word of God, verbal and non-verbal, kapag nag-reach out tayo through different ways and platforms, ginagampanan po natin ang gawain ng pagkakasundo upang magpagbati ang tao sa Diyos. Kasi kapag hindi pa yan na kay Kristo, kaaway yan ng Diyos. At kapag kaaway pa yan ng Diyos, sa impyerno yan napupunta. Keep this in mind. Evangelism is every believer's ministry. Ang evangelism po ay hindi lang ministeryo ng pastor, ng mga leaders. No, it is everybody's ministry. So being an agent of peace in any relational conflict is truly godly and Christ-like. Mga kapatid, ang paggawa ng paraan para maitaguyod ang pagkakaunawaan at pagkakabati ay maka-Diyos at maka-Kristo na talaga. Mga anak ng Diyos, tumingin kayo sa akin. Kailangan natin itaguyod sa lahat ng panahon ang kapayapaan. Sa abot lang. Sa abot ng ating makakaya. Of course, we can only do so much, but we cannot do everything. Tama po ba? We can do so much, but we cannot do everything. Kaya sa abot ng ating makakaya, kung hanggang saan yung kaya mo, kung hanggang saan yung limitasyon mo, kung hanggang kaya mo pang ihirit, gawin mo. Pero kung hindi na, we understand why? Because man is limited. We are limited. Good news. Kung nagawa mo na ang lahat para pagbatiin sila at wala pa rin. Kung sagad na yan para magkabati sila pero hindi pa rin magkabati. At hindi mo na talaga kayang pagbatiin. Huwag kang maganda, kayang gawin ng Diyos. May magagawa ang Diyos para pagbatiin ang mga tao. Amen? Sabi sa Romans 12:18, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo na mapayapa sa lahat ng mga tao. Pansinin yung word na kung maaari. Sa English, if possible. Kung posible pa, kung kaya pa. Kaya nakadepende sa'yo. Kung ano yung kaya mo. Kung hanggang saan lang yung kaya mong pag-abot. Kung gaano kababa yung kaya mong iyoko na hindi mababalo yung likod mo. At kung hindi mo na kayang iyoko pa, no condemnation, kung hindi mo kayang makipagbate siya sa'yo, be at peace with yourself. Live with that. Important is, you are at peace with God, wala ka ng atraso sa Diyos. At kung siya ayaw nang makipagbati sa'yo, basta hindi ikaw yung nagsimula ng gulo, kaya kayo nagkaaway ha. Again. Kung siya ayaw nang makipagbati sa'yo, as long na hindi ikaw ang nagsimula ng gulo, at ginawa mo na yung lahat para magkabati, magkaayos kayo, pero wala pa rin, leave it to God, because God will make a way as always. Amen? Amen. So please, be a peacemaker in times of conflict. Number 4, pakibasa ng lahat. Be patient with slow pulse. Ano ba yung slow pulse? Ito po ay other term for slow people. May mga tao bang slow? Yes. Encounter na kayo mga slow? Yes. Kung nag-joke ka tapos hindi niya mag-gets agad, diba? Nakakainis minsan, ulitin mo pa yung joke. Slow folks.
So, pag may mga slow folks, be patient. Yung mga slow people or slow folks, sila po yung mga taong mababagal, yung makukupan. Ang sabi ng Biblia, pagpasensyahan ang mga mababagal. Kaya nga po dito pansin niyo po ba? Anong oras ang service? Anong oras? 9 a.m. Check ako ng orasan ko, 9 a.m. Ilan pa lang ang mga dumating? Malalayo pa daw ang naunang dumating. Kasi kung yung iba sa akin, syempre kasama na kami doon, matagal po nga nun. Nakailang alarm na di pa rin nagising. Ang nagising yung katabi. Yung iba matagal maligo. Lahat ng libang inalis kung kailan linggo. Saka naghindol talaga ng todo. Ang iba naman matagal lumakad. Dinadama yung hangin. Alam mo naman fresh air dito. Kung papunta sa church, lingon dito, lingon doon, kaway dito, kaway doon. Alam mo, konsehal. Alam mo, mayor. Kaya, meron po tayong 15 minutes grace period. It is because, ang sabi ng Biblia, practice patience. Alam nyo, mga kabilaan nyo, bakit kailangan natin practice ng patience? Kasi kapag hindi mo pre-practice ang patience, lalo sa kababagal, high blood ka. Tama ba? High blood ka. Kawawa ka naman. Tumaas yung presyon mo. Naputukan ka ng ugat. Mas-stroke ka. Kawawa ka talaga. Kaya maging pasensyoso. Lalo sa mga mababagal. Kaya relax ka lang. Be happy. Kung mabagal siya at hindi mo na siya mahintay, iwan mo. Sige, iwan mo na. Susunod naman yan. Para makapagsimula ka na rin ng gagawin. Kaya po yung mga nagsimula na po kami para hindi naman po tayo pabuti ng alas 12. Okay? So, remember, God's grace is very patient with our weaknesses. And we should do the same. Alam niyo po ba yung biyaya ng Diyos sa atin, napakapasensyoso sa atin. Lalo na sa mga kahit-nahan natin. Kilala niyo sarili niyo? Yes. Kilala niyo sarili niyo. Alam niyo yung mga pagkukulang at pagkakamali niyo sa Diyos. Tama? Pero mahal pa rin kayo ng Diyos. Tama? Yung pag-ibig at pagpapasensya ng Diyos, yun din ang gawin natin sa mga tao, lalo sa mga mababagal. Ang Diyos, pinagpasensyahan ka. Alam mo, pinagagawa mo sa buhay mo. Alam mo, matigas ang ulo mo. Alam mo, dapat parusahan ka sa mga pinaggagawa mo, pero nanatiling mabuti ang Diyos sa iyo. Ang sabi sa awitin, I live in the goodness of God. Kaya pagpasensyahan din natin ang mga taong nasa paligid natin, lalo na kung sila ay may kahinaan at kabanggayan. Ephesians 4:2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. How can you do this? How can you be patient? Through love. Patience is an act of love. Without love, you cannot be patient with someone. Alam mo, kaya tumagal yung pagtitinginan at pagmamahalan sa isa't isa. Kasi natuto kayong pagpasensyahan ang isa't isa. Amen? Nakaka-relate yung mga may asawa dyan. Yes? Wala na siya makita may asawa. Yes! Kaya tumagal ang inyong pag-aasawa, pagtitinginan, pagmamahalan, sarap iwan nyo ng kupad-kupad. Nakaligo na ako lahat-lahat. Ayun! Pupunas-punas pa. Ang usapan alas 9 pa lang gigising. Pero tumagal kayo ng 20 years. Bakit? Pagpasensyahan mo. Ba't mo na pagpasensyahan? Mahal mo. Kaya patience is an act of love. So the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Patience is only possible in love. Alam niyo po ba, si Jesus mismo, napakapasensyoso sa mga disipulo niya. Pinakitaan niya yung mga disipulo niya
ng iba't ibang himala, nagdududa pa rin. Nakita ng mga mata nila ang bulag nakakita, ang pipe nakapagsalita, ang pilay nakalakad, ang patay na buhay, ang tubig naging alak. Ayaw pa rin maniwala, nagdududa pa rin. Ang sabi pa ni Tomas, nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay, hindi niya pa nakita ang katawan ni Kristo, hindi niya pa nakita si Kristo. Ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwalang nabuhay ulit ang Panginoon hanggat hindi ko mahawakan ang kanyang mga sugat sa kanyang kamay at tagiliran. Napakabait ni Jesus. Kasi nung nagpakita siya sa mga alagad, special mention si Mang Tomas. Ang sabi niya kay Mang Tomas, halika rito Tomas, hawakan mo ang aking kamay, hawakan mo ang aking tagiliran. Ang sabi ni Mang Tomas ng kanyang nahawakan at kanyang nakita, naniniwala na ako, Panginoon, na buhay kami muli. Ang sabi ni Jesus, naniniwala ka, Mang Tomas, sapagkat nakita mo, pero mapalad sila ng mga hindi nakita, pero naniwala. Mapalad ang mga taong hindi nakita, pero naniwala. Mapalad ang mga taong naniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay kahit hindi nakita ang ebidensya. Alam niyo kung sino yung mapapalad mo? Pinanampalatayaan natin ang Diyos. Hindi natin nakita. Amen? Pinanampalatayaan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang meron tayong ibinigay ng Diyos. Kaya mapalad tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Again, madaling maniwala kapag may nakita. Pero ang maniwala kahit hindi nakita, iyan po ay totoong pananampalataya. So mga kapatid, pinagtyagaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hindi niya sila sinukuan. Tama po ba? Hindi sinukuan ni Kristo ang kanyang mga alagad. Nung muli siyang nabuhay, nagpakita siya sa mga ito, pinagtagpo niya ang mga ito, kahit nag-aalinlangan sila. Kahit wala sila sa paanan ng krusong namatay si Kristo. Inintindi sila ng Kristo. At He restored them gently. Especially si Pedro. Anong ginawa ni Pedro nung panahon na inaaresto si Kristo? Kilala niya si Kristo. Not just once, not just twice, but twice. And that is too much to bear. Ang ikailaha ng taong kasama mo matagal. 3 years magkasama sila. At nung panahon pinakamababa ni Kristo na siya inaresto at papatayin, or rather, ipapako sa krus ng Kalbaryo, ikinaila siya ng kanyang kaibigan. Masakit? Yes. Masakit. Pero, pinagtsagaan pa rin sila ni Kristo. Especially Peter. Hindi lang niya ibinalik si Pedro sa fellowship ng mga believers. In-restore niya din yung ministry. Amen? Amen. Si Pablo, kilala niyo po si Pablo? Apostol Pablo? Si Pablo mismo, natutunan niya yung pagpapasensya in a hard way. You know why? Learning patience takes time. Tama po ba? Para matuto kang maging pasensyoso, dadaan ka sa matagal na panahon. Nagsimula po si Pablo, hindi siya pasensyoso kay John Mark. Mababasa po yan sa Acts 15:37-39. Nagkaroon ng argument si Barnabas at si Paul patungkol kay John Mark. Ang gusto ni Barnabas, isama si John Mark sa second missionary journey ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, wag mo nang isama yan. Wala naman yung ginawa kundi mag-mobile games. Nasa ministry tayo, nandun sa sulok, laro ng laro. Hindi mo man na mautusang itaas yung tarpaulin. Busy, tutok sa cellphone. Huwag mo nang isama yan. Upo lang yan sa sulok, nakikipagkwentuhan, nakikipagmarites pa yan. Sabi ni Pablo, huwag mo nang isama yan. Lalaro lang yan sa kanto, hindi seryoso yan sa gawain. Isip bata huwag yan isama, dagdag pa yan sa papakainin. Huwag na. Ayaw ni Barnabas.
Sabi ni Barnabas, bigyan natin ng second chance. Baka this time, umayos na, tumulong na, ilagay na yung pulpit. Baka this time, ilalagay niya na yung pulpit sa gitna. Baka this time, matino na, hindi na natutulog habang worship service. Meron ba natutulog dyan? Wala. Baka tumino na, hindi na nagsiselfone. Chat ng chat habang worship service. Meron ba nagchat-chat dyan? Wala. Baka this time, seryoso na, hindi na panay laro. Ayaw talaga ni Pablo, isama si John Mark. Perfectionist po kasi si Pablo. Ayaw niyang pagpasensyahan si John Mark. Sabi niya, puno na ang salot. Dapat ng kalusin. Kinalos, hindi isinama. Nagpuno na siya. So, naiwan. Maiwan ka. Maglaro ka habang pumuti ang mata mo. Yan ang sabi ni Pablo. Sabi ni Barnabas, kung hindi mo siya pasasamahin, hanggang dito na lang rin ako. Kaya anong nangyari sa second missionary journey, dapat po kasama si Barnabas. Pero nagpaiwan si Barnabas, isinama niya sa ministry si John Mark sa iba silang lugar na puno. Habang ang kasama ni Pablo, si Silas. Nag-mission sila. Pero alam niyo mga kabiyaya, yung takpong yon, after 15 years, matagal po ba ang 15 years? Yes. After 15 years, Paul realized he was wrong with John Mark. Dapat pala, hinabahan ko ang pasensya kay John Mark. Ilan po ba ang gospel sa New Testament? Ilan? 4. Matthew, Mark, Luke, John. Yung Mark po doon, ang nagsulat ay si John Mark. Si John Mark na noon, isip bata, panay laro, hindi mo mapakinabaan sa ministeryo, siya po ang nagsulat ng Gospel of Mark. Wala po sana tayong Gospel of Mark kung hindi naging pasensyoso si Barnabas kay John Mark. At kailan mo naisulat ni John Mark ang Gospel of Mark? Hindi po yung panahon ng video siya. Hindi yung panahon na bata pa siya. Hindi yung panahon na malaro pa siya. Naisulat ni John Mark ang Gospel of Mark noong panahon bumulang na siya sa pananampalataya at seryoso na siya sa ministry. At hindi po ito nangyari kaagad-agad. Tama po ba? Tulad natin, kung tayo ay na-born again, agad-agad ba alam mo na yung Biblia? From Genesis to Revelation? Hindi. It takes time. And Barnabas was very patient with John Mark. Paano kung sinubuan tayo agad ng pastor? Paano kung sinubuan tayo agad ng ating mga magulang? Paano kung sinubuan tayo ng mga taong nasa paligid natin? Saan tayo pupulutin? Kung hindi nila tayo pinagtsagaan, nasaan na kaya tayo ngayon? Salamat sa biyaya ng Diyos sa mga taong nagtsaga sa atin. Alam mo, kaya ka nandito kasi may nagtsaga sa iyo. Amen? Amen. Sa mga taong na natili sa tabi natin hanggang makarating tayo kung ano meron tayo ngayon. Salamat sa biyaya ng Diyos. And this is after 15 years. Na-realize ni Pablo, mali siya kay John Mark. Ang sabi niya sa 2 Timothy 4:11, sulat niya ito kay Timoteo, si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapaki-pakinabaw sa akin sa ministry. This is after 15 years na-realize ni Pablo, mali siya kay John Mark. 15 years ago, walang pakinabang si John Mark sa kanyang ministry. Pero ngayon, binagin niya kapaki-pakinabang si Marcos sa ministry. Maybe, gusto niyang mag-sorry kay John Mark kasi hindi talaga siya naging pasensyoso sa bata. Pasensya na, hindi ako agad naniwala na may calling ka. Pasensya na, John Mark, hindi ako naniwala. Seryoso ka pala, hindi kasi halata. Hinusgahan kita agad, pasensya na.
So 15 years ago, but he is very helpful in bringing the gospel noon hanggang ngayon sa panahon natin. And you know what? Paul took 15 years to learn patience. Alam niyo mga kabiyaya, sometimes it really took many years to learn patience. That is the truth. But God's grace is gracious. Nang isulat po ni Pablo yung 2 Timothy, matanda na siya. And as he aged, nung tumanda siya, hanggang nung siya ay bumubulang, doon niya rin natutunan ang pagpapasensya. Alam niyo po ba, nagsimula si Pablo sa ministeryo, very young. He was 24 years old. He was very passionate, mainit talaga sa ministeryo. Pero alam niyo yung kulang sa kanya? Wisdom. Because wisdom grows with years. Kaya sa mga bata dito, tumingin yung mga bata. Nakatingin na ba lahat ng bata? Yes. Siyempre, hindi yung batang-bata ang tinutukoy ko. Pero, hindi. Basta yung mga bata dito, tumingin kayo sa akin. This is not to undermine you. Bakit? Kasi ako ay naging bata at bata pa rin. Pero mas matanda ako sa inyo. Tama? This is not to undermine you, but to remind you that you are still young. Bata pa kayo. Pero yung katabi mo matanda na yan. Yes. At napagdaanan na niyan ang mga bagay-bagay na tatahakin mo pa lang. Kaya matutong makinig. Again, sa mga kabataan dito, matutong makinig. Lalo na kung yung matandang kausap mo ay talagang may pinagtandaan. Kasi meron din naman mga matatanda wala namang pinagtandaan. Tama? Pero kung yung matanda yung may pinagtandaan, makinig ka dyan. Para yung pagkakamali niya noon, huwag na rin mangyari sa iyo. Nang sa gayon, matuto ka na hindi nasasaktan. Amen? Amen. So matutong makinig. That is why in the ministry, we also look up to those who age in the ministry. Bata pa lang naglilingkod na. Hanggang tumanda, pumuti ang buhok, nasa ministeryo pa rin. Bakit we look up to them? It is because we know they learn a lot. Alam natin dumaan sila sa mga masasakit, nagkaroon sila ng mga peklat spiritually, nagkaroon sila ng maraming sugat, maraming sakit ng loob, maraming pambabastos, pamamahiya, batikos at dinaanan ng mga yan para lang maibahagi ang salita ng Diyos. Pero kahit gano'n ang mga pinagdaanan nila, masaya pa rin sila. And they are still standing in the ministry. Why? Anything that doesn't kill you makes you strong. Ano bang bagay na hindi ka kayang patayin, palalasin ka. Ang sundalong maraming sugat sa katawan, patunay ng katapangan sapagkat habang nasusugatan ka, lalo kang lumalaban, lalo kang tumitipan dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Malapakan natin ang ating Panginoon. Galatians 6:1, brothers and sisters, sabi ni Pablo, if someone is caught in sin, you who live by the Spirit, sino ang mga namumuhay sa Espiritu? Tayo, mga anak ng Diyos. Anong gagawin natin kapag ang isang tao ay nakita sa akto ng kamalian at kasalanan? Restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. You know, Paul really learned his lesson. Now he learned how to restore, how to be patient with slow folks. Sulat niyo mismo. Ano nang gagawin niya? Iiwan na ba? Hindi. Sabi niya, restore that person gently. Yung mga nagkasala, huwag hiyain. Huwag hamakin. Anong gagawin? Restore gently. Why? Patience is gentle. Tama po ba? Kasama po ba sa fruit of the Spirit is gentleness? And patience is gentle. Alam mo, hindi ito pwedeng magkakahiwalay. Bakit? Yung siyam na nabanggit ay magkakaugnay kasi iisang buhay. Patience is gentle. Pagpapahinukon.
pagpapasensya, pagtsatsaga, lalo sa mga mababagay. Kaya alam niyo, kaya talaga sila inabot ng tukso, inabot ng kasalanan, ng pagtaas ng tubig ng kasalanan, kasi mababagal sila. Kaya tayo mabibilis, pagpasensyahan natin sila. Ang sabi ni Pablo, kung meron kayong kilalang inabot ng kasalanan, huwag niyong tigain. Huwag niyong i-post sa Facebook. Huwag niyong ilagay sa notes at sa my day. Huwag ganun, kapatid. Huwag niyong hiyain. Huwag niyong tapakan. Huwag niyong husgahan. Anong gagawin? Restore the person gently. Restore them patiently. Alam niyo po ba yung context ng Galatians 6? Saan po magaling? Bago mag-6, ano? 5. Very good. Alam niyo po ba kung saan galing, anong konteksto ng Galatians 6? Galatians 5:22-20. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, and patience. Mga kapatid, kaya mong pagpasensyahan silang mababagal sapagkat nasa iyo ang buong ng Espiritu. Amen? Amen. Amen. Let's see the life application. Basahin nga po natin. Kasi number 1, life application. Number 1. Show love to difficult people. Number 2. Be joyful even in tough times. Number 3. Be appreciative of God. Number 4. Be patient with sorrow. Yan, ang katangiang pinag-aaralan natin. Siya. Next. Next week, we will continue. Our big idea for today, in Christ, I have the fruit of the Spirit. Tatandaan, ang pinakamagandang posisyon at ang pinakamagandang lokasyon sa buong mundo ay tayo na kay Kristo. Kaya siguraduhin mo, ikaw ay na kay Kristo. At kapag ikaw ay na kay Kristo, nasa iyo ang bunga ng Espiritu. Tayo po tumayong lahat. Tayo po tumayong lahat. Tulad ng nabanggit ko, ang pinakamagandang posisyon, pinakamagandang lokasyon sa buong mundo, tayo ay na kay Kristo. At kung hindi ka na kay Kristo, wala sa iyo ang bunga ng Espiritu. Tama po ba? At kapag hindi tayo na kay Kristo, hindi ka kabati ng Diyos. Ano ka? Kaaway ka ng Diyos. At kapag kaaway ka ng Diyos, saan ka pupunta? Sa impyerno. Ang tanong ko sa inyo, gusto niyo bang maging kabati ang Diyos? Yes. Gusto niyo bang pumunta sa langit? Yes. Kapag tumunog na ng trumpeta o magpantay ang inyong paa at pumikit ang inyong mata, makikita mo ang Panginoon? Gusto mo yun? Yes. Kung gusto mo, itaas natin ang ating dalawang kamay at ipanalangin po natin ng buong puso, buong katapatan. Totoo ka sa sarili mo at totoo ka sa Diyos. Gusto mong tanggapin si Kristo. Ipanalangin po natin ang panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili nang hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mensahe ng biyaya. Ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay